Ang lalaki sa kapwa lalaki ay uso na po noon. Ang magkapatid ay maaari ding mag-asawa at sumisiping ang mga anak sa magulang. Ito po ang isang bagay na hindi napapansin ng maraming taong simbahan, pari, ministro, mga pastor at iba pang nangangaral ng Biblia. Kaya hindi rin po nila maipaliwanag ng maayos bakit dumami ang tao mula kay Eva at Adan. Uso po ang mga bagay na ito. Sino po ang may sabi? Ang Diyos. Ito po ang ginagawa ng mga tao sa Ehipto at sa Kanaan. Ano po ang ebidensya na ito ay pwede noon? Si Abraham at si Sarah po ay magkapatid sa ama. Yun naman pong pamangkin ni Abraham na si Lot, sinipingan ng kanyang mga anak na dalaga. Nagbuntis pa ang dalawang anak niya. At ang ipinangalan ng panganay doon sa kanyang anak ay Moab, na ang ibig sabihin from father. Hindi lamang po ito basta uso. These are customs that were practiced. Pag sinabi pong custom, ito ay tradisyon. Kaya para sa mga taga-Ehipto at Kanaan, ito po ay hindi masama. Pero sa mata po ng Diyos, hindi ito kaaya-aya, kaya po nagkaroon ng batas, nagkaroon ng pamantayang moral. Kaya sinabi ng Diyos sa mga Israelita, huwag niyong tutularan ang ginagawa ng mga taga-Ehipto at mga taga-Kanaan, sapagkat kayo ay aking bayang pinili. Lahat po ng binabanggit sa Leviticus chapter 18 na hindi kaaya-aya mga bagay, ito po ay ipinagbawal ng Diyos. Kaya sa Leviticus chapter 20, naandun ang matinding parusa. At ang parusa po ay kamatayan. Death. At death. Lalo na po, stoning to death, yung mga taong kumukonsulta sa espiritu o sa mga namayapan.